And I wondered what it was like to be chosen. I was never chosen. I was a maybe, a probably, sometimes even a definitely, but never the one. Never the chosen one. Sa mundong puno ng luha, ligayang laging hinahanap. Nakita na, oh nakita na. My name is Ashley Sophia Dismit po talaga. Age ko po is 18. I'm a social media influencer po. And student din po. Lola's girl po talaga ako since bata pa kasi kakapanganak pa lang sa akin ng mami ko. Nag-abroad na siya. Kasi nung time na pinanganak ako ng mami, parang naghiwalay po daw yung mami at daddy ko that time. Nung time na nag-OFW si mami, doon sila nagkabalikan ulit ng daddy. Yung daddy ko po kasi, hindi po siya totally sa amin po din nakatira. Tatrabaho din po siya. Kaya hindi po kami talaga totally nabubuo. Hindi naman porket Amerikano yung tatay is mayaman. Yung mami ko lagi pa nangungutang sa tindahan, walang may makain. Mabot kami sa point na asin na lang yung ulam. Na ng kuryente, gano'n. Pagka may bagyo, mapuputulan. 16 po ako. Nagsimula po ako mag-content creator. Hindi ko naman ina-expect na magugustuhan ako ng tao kasi hindi naman kagusto-gusto yung ugali ko ng ibang tao. Like, nakapag-provide na ako konti-konti sa family ko, and napag-aaral ko na po yung sarili ko. And siyempre, parang na-spoil ko na yung mami ko, yung kapatid ko. Baka operahan yung tito mo, ganyan. Baka, if ever, makahingi ng tulong sa akin daw, ganyan. Pero sabi ko sa tita ko, if ever na o-operahan siya, sabi ko, pa-operahan mo, huwag kang magdaliwang isip na magpa-opera dyan. Nag-20 ako, meron na akong papaaralin eh. Favorite person ko, grade 9 na siya ngayon. And then, pag nag-senior high siya, kukunin ko na siya sa Laguna. And ako na magpapaaral sa kanya. Kasi, hindi din kaya. Sabi ko, ako na. Naawa ko din sa little cousin ko na ayoko nang nakikita silang binubuli. Kasi ganun yung estado ng buhay nila. Kasi nabully din ako before na yung estado ng buhay ko, ganun lang. Kaya, yung mga little cousin ko, hanggat pag may nang hinihiling sa akin, tapos kaya ko naman ibigay, binibigay ko for them. Hindi ko naman din naman ito ginagawa para sa sarili ko lang. Kasi para sa kanila talaga lahat to. Kasi gusto ko talagang iahon lahat ng family ko sa hirap. Handa akong mag-zero para sa family ko talaga. Kahit wala akong pakialam, kahit wala na akong pera. And doon sa siguro magti 3 years, 4 years, hindi siya madali. Madaming judgment, mga depressed moment, gawa ng mga sinasabi ng tao, ganun. Minsan sinachat nila yung mami ko na wala, ba't ganyan yung anak mo, ganyan ka din ba? And also yung mga nagko-comment sa social media account ko na, ala, kaya ka pala ganyan, kasi pinalaki ka ng nanay mo na ganyan. At idadamay mo yung mami ko. You have no rights. Nasasaktan din siya for me. Pero parang pinapalakas niya na lang yung loob ko na okay lang yan, hayaan mo na. Chinichirap niya ako, kuya, kahit madaming sabi sa kanya yung mga tao. Nasira din yung mental health ko nang walang nakakaalam. Inayos ko yung mental health ko ng sarili ko lang. Wala akong pinag-o-openan, kundi sarili ko lang. Huwag masyadong mag-broadcast ng life mo kasi pag nagkamali ka, babalikan na nila at yon, and then ano-ano sasabihin sa'yo, like kahit private life mo, papakilaman na. Kailangan everyday kang nakasmile. Kahit may sakit ka, baka lang ngumili ka. Got it? Sino nga bang mag-aakala na isang 18-year-old lang itong kausap ko? You are wise beyond your years. Lalim na. Sumasalamin ang kwento mo sa kwento ng maraming kabataan ngayon. Sadyang sa mundo natin ngayon, maraming mapanghusga sa social media man o sa totoong buhay.